Hello everyone! Ang topic na ituturo ko sa inyo is about iteration statement or mas kilala as loops. So ano nga ba ito? Ito ay isang paraan sa programming na inuulit ang isang block of code depende sa condition. May tatlo itong type: while loop, do while loop, and for loop. For while loop, ang while loop is a statement or block of statement na inuulit as long yung nami-meet mo ang condition nito. Ang general structure nito is while, din yung condition, then ilalagay mo susunod is yung code na gusto mong ma-execute. For example, int x is equals to 0 while x is less than 10, then system out print x and x increment. Then ito si 0. Ang code na ito is mag-run siya, magbibilang siya from 0 to 9. Pagdating na sa 9, mag-i-stop na siya since ang condition lang is ipiprint mo lang siya hanggang less than 10. So ang less than ng 10 is hanggang 9. So yun na ang lalabas doon. So this is another example of our while loop. Ayan, nilagyan natin siya ng util scanner para maglagay tayo ng kung ilang number ang gusto natin. Then this system out print enter number, yan yung lalabas pag natin. Tapos ilalagay natin na number dyan. Yan yung magiging limit natin sa number. So yan, yung pinakita ko kanina, ganyan lang din. Yung code na to is magbibilang lang siya, so try natin siya i-run. Ayan, wait lang. Ayan, enter a number. So, if maglalagay tayo dyan ng number, like 10, ayan, magbibilang siya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, bakit siya nag-start sa 0? Nag-start siya sa 0 dahil yung int natin is nilagay natin as 0. Pero if ilagay natin yan as 1, ang mangyayari natin dyan is, wait, tira natin. Yan. If nilagay natin yan, yan. Sa 1 siya magsistart. So, bakit walang 10? Walang 10 kasi ang limit lang natin is 10. Hanggang 10 lang siya. Since equal na siya sa 10, hindi na siya mag-run. Meron din tayo isang case. Which is, wait lang, balik natin dito. 0, wait lang. Yan. But, ito, if ilalagay natin na, yan, mag-run pa rin siya 0. Pero if itong integer gawin natin ulit 1. Wait lang, ulit natin. Ayan. Hindi na siya mag-run. Error na siya since less than siya, so wala siyang ilalabas sa value. Yan yung while loop natin. Ito naman ay do while loop. Similar lang siya sa while loop. Ang pinagkaiba is ang while loop is i-check muna bago niyo i-run. Ang do while loop naman is mag-execute muna siya once before siya mag-check. So ang do while loop is guaranteed na siya na mag-run ng isang beses, saka lang siya mag-check. Ang general structure niya is halos same lang din. Do, then yung code na i-execute mo, then while, tapos yung condition na gusto mo ilagay. Example, ganito pa rin. nx is equals to 0, do system out print x, then x increment, while x is less than 10. Same lang sa while loop. Magpiprint lang siya hanggang 0 to 9. But ang difference is, may difference sila. If, wait lang, kukuha tayo ng pen. Then, if itong 0, oh wait, yan. Itong 0, pag pinalitan natin yan ng 1, then if ito is papalitan din natin ng 1, if gagamitin natin ang while loop, hindi mag-run yung code. But if gagamit tayo ng do while loop, mag-guarantee siya na mag-run as 1. May lalabas na result which is yun nga, yung 1. Then
ito naman is another example natin of do while loop. Ayan, halos same lang din siya sa while loop. Ang pinakaiba is ito, guaranteed na siya magra-run nga ng isang beses. Run muna siya, tapos saka lang siya mag-check ng code na ilalagay natin. So, sabihin natin, i-run natin siya. And for example, yan. Maglalagay tayo ng number dyan, like 10. Yan, magra-run din siya. Halos same lang din siya. Nasa 10. But, yung difference natin, sinasabi kong difference kung sabihin natin, ito, ilagay natin siya sa 1. Then, i-rerun natin yung code. If nilagay natin yung 1, kanina sa while loop, hindi siya nag-run. Dito naman sa do while loop, mag-run siya. Tumakbo pa rin siya kahit false yung una. Ayan. Yun yung example natin ng do while loop. Next, for loop. Ang for loop naman is ganun din. Mag-execute lang din siya ng same code of number. Depende. Paulit-ulit hanggang sa ma-meet mo yung conditions niya. Same lang din siya sa while loop. Check niya muna yung loop bago niya i-run. If false agad siya, mag-error yung code or hindi siya mag-run. Pero pag okay naman siya, magtutuloy-tuloy lang siya mag-run hanggang sa maabot niya yung limit. Ayan. And then, ito yung general structure niya. For, then yung initialization expression, loop condition, then step expression. Tapos ilalagay mo naman sa susunod is yung code na i-execute mo. Ito, ito ang initialization expression is yung nag-initialize ng loop variable. Then, ang loop condition naman, yan. Kino-compare niya yung loop variable kung hanggang saan lang siya mag-run. Then, ang step expression naman is mag-update siya ng loop variable. Siya yung mag-update ng loop variable natin. For example, int I is for I equals to 0. Then, I is less than to 10. Then, I increment system out printing. Ito naman is magbibilang lang siya. Bibilang siya 0 to 9. Same lang din siya. Ang pinakaiba lang dito is if pag alam mo na yung kailangan mong i-print, ito yung ginagawa para mas maikli and mas malinis tingnan. Yung another example natin sa for loop. So, this code maglaro siya ng triangle using this for loop. Yung I dito is for the row and this J is for our column para magawa siya. So, let's run this code. Yan. So, kunyari maglalagay tayo ng 10 for the rows. Ayan. Mayroon siyang 10 rows of na pataas ng pataas. Yan. Naka-form siya ng triangle. So, pwede rin natin siyang baliktarin. Need lang natin palitan yung laman ng code. So, let's try. Then, this is for none. This is one. Here, then let's try running. Ay, wait. May mali pala. Kulang pa pala tayo sa code. So, let's run again. Oh, wait. Oh, wait. May mali. Okay pala. May tayo po. Ayan. So, if gagawin natin siyang 10. Ayan. That's our example, another example for loop. Baliktad naman yung pagkakatriangle niya.
Meron din tayong branching statement. Ano nga ba ang branching statement? Ang branching statement is ina-allow tayo nito na i-redirect natin yung flow ng program natin. Meron tong tatlong uri: break, continue, and return. So, unahin muna natin yung break. Break. It breaks or terminates the loop and transfers the control outside the loop. Yan, from the keyword breaks. Pinuputo na yung loop at nililipat na yung control sa labas ng loop. Meron tong dalawang uri, ang unlabeled and labeled. Pero dito na tayo sa unlabeled. Ang unlabeled break statement is ginagamit siya yan para mag-terminate ng loop dun sa pinakamalapit na loop kung saan mo siya nilagay, like this. Yan, ito yung code niya. For in test expression, then update, then yung code sabay if, tapos ilalagay natin na condition para ma-break yung code, then break. Tapos ito naman, label break statement. Ang label break statement is maganda siya gamitin for nested loop. Ang ginagawa nito is binibreak niya lang yung specific na loop na gusto mong i-break. This is the structure for int test expression update, then yung code. Then for int expression update, if condition to break, yung if, then condition to break. Sabay, yan, pag na-meet na niya, i-break din niya. Then ito naman, continue. Skip the current execution and pass the control to the start of the loop. May example tayo dito is kunyari, may code ka na 0, magbibilang siya 0, 1, 2. Pero if nilagay mo sa code is I is equal to 2, then i-skip niya yun. So, maging 0, 3, 4, ganun. Then, return. Ang return naman is returns a value from a method and this process will be done explicitly. Ginagamit naman ito para after mo i-run yung code, ibabalik naman siya doon sa kung saan mo siya kinal yung code na yan. Ayun lang. Thank you.